Nanatili po kung ano yung security adjustment natin nung binigay natin yung heightened alert status. Ganun pa rin po, ang magiging pagkakaiba lang po, magiging 100% yung ating PNP personnel na papasok po. Seguridad sa paggunita sa araw ng paggawa, nakaayos na. Philippine National Police nagtaas na sa full alert status para sa mga inaasahang pagtitipon bukas. We can extend, depende sa Senate. The impeachment court can extend. The impeachment Not the court. Senate. No, the convening SP. The convening. Convening, kung may 11 na tanggap, let's say, pinasa nila. Yeah. Whatever, pinasa nila, 11. O de 12, tatasmit nila. O de dapat 13, we will discuss it already and convene as an impeachment court. Impeachment trial kay Vice President Sara Duterte maaaring simulan kahit naka-session break ang Senado ayon kay Senate President Vicente Tito Sotto III. Hindi na po napagbigyan ang Pangulo dahil sa may sinusunod ang Czech Republic na international law, European and national laws. Hiling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dagdag impormasyon kaugnay kay Saldico, hindi napagbigyan ng Czech Republic at France ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Kaya po gusto naming makita nila, under po the directive of our President, makita nila kung ano ba talaga yung ginagawa ng gobyerno para sa kanila. Dahil po lahat naman ng mga programa, proyekto, yung mga ayuda, mga tulong, lahat naman po yan sila ang true beneficiary. At para na rin po maiwasan na maligaw ng landas dahil po dun sa mga fake news na kumakalat nga. Uplift website panlaban ng pamahalaan sa fake news kontra administrasyon. 155 billion pesos fund requirement kapag naisabatas ang Uplift bill ayon sa Budget Department. Atin ito! West Philippine Sea! Atin ito! West Philippine Sea! Atin ito! Paggiit ng karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa mga leader ng ASEAN Regional Bloc. Bit-bit na mensahe sa ika-4 na civilian mission sa Pag-asa Island. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Kilala na ng Philippine National Police ang lalaki sa viral video na may bit-bit na baril at humabol sa isang motoristang sangkot sa isang aksidente. Dahil sa komosyon na naidulot ng lalaki, sinampahan ito ng kaso ng Makati Police. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Nanatili po kung ano yung security adjustment natin nung binigay natin yung heightened alert status. Ganun pa rin po, ang magiging pagkakaiba lang po, magiging 100% yung ating PNP personnel na papasok po. Mula heightened alert, itinaas pa ng Philippine National Police sa full alert status ang kanilang alerto para bukas araw ng paggawa o Labor Day. Ngunit sa kabila ng hakbang na ito, nilinaw ni PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Randolph Tuanyo na wala silang namomonitor na anumang banta. Kaugnay nito, mananatili sa mahigit 100,000 pulis at force multiplier ang kanilang ipapakalat para magbantay sa kaliwat kanang kilos protesta. Sa National Capital Region, mahigit 16,000 na pulis ang ipapakalat ng National Capital Region Police Office para tutukan ang mga posibleng kilos protesta. 3 grupo ang inaasahan ng PNP na magsasagawa ng kilos protesta bukas kasabay sa paggunita ng araw ng paggawa o Labor Day. Kabilang dito ang Kilusang Mayo 1, Anak Bayan at iba pa. Kasama po yun doon sa nakita natin na reason na nilagay ng mga ibang grupo na nag-a-apply ng permit. Yung nabanggit niyo po ng reason. Pero ang majority po na kadahilanan sa permit nilagay nila ay tukol po sa araw ng paggawa po talaga. Kabilang sa mga target na lugar na posibleng pagdausan ng mga protesta bukas ay ang US Embassy sa Maynila, UP Diliman, Welcome Rotonda at tanggapan ng Department of Social Welfare and Development sa Quezon City. Samantala, wala pa rin nakukuhang impormasyon ang pambansang pulisya kaugnay sa pagkilos ng ilang retired military officer para pabagsakin
ang kasalukuyang administrasyon. Wala po tayo na monitor kaugnay ng nasabing usapin at pati po yung mga threat na sinasabi natin, wala rin po. Pero sinasabi natin, bahagi na po ng trabaho ng Philippine National Police na ipagpatuloy po ang monitoring sa mga nasabing bagay. Nananatili po na apolitical ang Philippine National Police, hindi po makikisalo o makikihalo sa mga usaping pampolitikal. Ang pangunahing mandato po natin ay peace and order. Wala rin aniyang dahilan para magsagawa ng loyalty check sa hanay ng pambansang pulisya. Hindi na po kinakailangan ng Philippine National Police na isagawa yung tinatawag quote-unquote na loyalty check na inyong binabanggit sapagkat solide po ang Philippine National Police sa pamumuno ni General Nartates. Ang aming pong loyalty ay nanatili po sa konstitusyon. Magtatagal ang full alert status ng PNP hanggang alas 12:01 ng Mayo 2. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Libo-libong manggagawa ang inaasahang magmamarcha sa Mindiola bukas kasabay ng paggunita sa Labor Day. Nais nilang ipanawagan ang pagkakaisa ng lahat para sa interes ng bayan at hindi sa politika. Samantala, may tigil pasada rin bukas ang grupong Manibela para naman ipanawagan ang pagbibitiw ni Energy Secretary Sharon Garin. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. Manggagawa! Laban! Laban! Manggagawa! Manggagawa! Laban! Handa na ang isasagawang malawakang kilos protesta kasabay ng pagdiriwang ng Labor Day o araw ng paggawa bukas. Lalahukan nito ng iba't ibang grupo ng mga manggagawa at mga karaniwang Pilipino sa magkakahiwalay na lugar sa bansa kung saan sentro nito ay National Capital Region. Ayon kay Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando, alas 6 pa lang ng umaga ay magtitipon-tipon na sila sa Welcome Rotunda sa Quezon City. Bukas, inaasahan na sa ilalim ng banderang laban manggagawa, merong 20,000 na mga manggagawa at ordinaryong Pilipino ang magagather sa Welcome Rotonda, magmamarcha pa Espanya tungo sa Mindiola. Alas 7 ng umaga, nakatakdang magmarcha ang mga grupo sa Espanya upang makipagsanib puwersa sa National Wage Coalition. Pagkatapos ay sabay-sabay silang magtutungo sa Mindiola na siyang isa sa mga lagusan patungo sa palasyo. Inaasahan naman na makapagsisimula sila ng programa bandang alas 9 ng umaga. Ayon kay Congressman San Fernando, malinaw ang panawagan nila sa mga kapwa manggagawa, ano pa man ang kanilang mga politikal na panig. Keso kayo ay maka Duterte, maka BBM, Pinklawan o Dilawan, lahat tayo ay mga manggagawa na pare-parehas ang hirap na dinaranas. Pag tumama yung taas presyo doon sa bill natin sa kuryente, tsaka presyo sa produktong petrolyo, tsaka sa bilihin at mga serbisyo, hindi naman nagtatanong yan kung sinong binoto mong presidente o sinong manok mo sa 2028. Lahat tayo apektado. So it is high time for the workers to realize that we must unite according to our interest, not according to the politician's will. Binigyang diin pa ni Congressman Eli San Fernando na marami nang nagdedeklara kung ano ang gagawin sa 2028. Gayong dapat ngayon pa lang ay mayroon nang gawin. So the call to workers and all ordinary Filipino people is very simple. Magkaisa tayo. Galit kayo sa taas ng bill nyo sa Meralco. Ayaw nyong magpatuloy ang korupsyon. Gusto nyong may maaresto dahil sa korupsyon. Gusto nyong mapababa presyo ng bilihin. 6 a.m., Welcome Rotonda. At hindi lang dapat isang araw ito. Ibig sabihin, magpatuloy ito beyond May 1. At yan yung pagsusumikapan namin gawin. Maging ang Samahang Manibela, Mananakay at nagkaisang terminal ng transportasyon o ang grupong Manibela, nakikisa rin sa Laban Manggagawa Coalition. Inihayag ni Manibela Chairman Marval Buena ang kilos protesta na gagawin sa panig ng kanilang transport group. Hindi bababa ng 4,000 ang sasama sa atin dahil nga po, alam naman natin bukas ay Labor Day, wala rin kaming pasahero kaya lahat po ito ay sasama. Pero kasama po kami na maghahatid ng mga makikiisa doon sa Mindiola. Bukod naman sa nauna ng mga panawagan ng grupo na pagbasura sa oil deregulation law at rollback sa petrolyo,
Isinusulong rin ng grupo ang pagbibitiw ni Energy Secretary Sharon Garin. Mag-resign si Sharon Garin ng Department of Energy dahil hindi ka lamang palpak, kundi tagapagsalita ka ng mga oligarkong may-ari ng mga oil companies. Doon ka na lang magtrabaho. Sinusubukan na rin ng UNTV News and Rescue na hingi ng panig dito ng kalihim o ng Department of Energy, ngunit wala pa ring tugon ang mga ito. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglunsad ng panibagong transparency website ang pamahalaan sa gitna ng krisis sa langis sa Pilipinas. Ayon sa Department of Budget and Management, makikita sa website ang pagtatrabaho ng gobyerno sa kabila ng kaliwat ka ng fake news na wala umano itong aksyon. Ito ang balita ni Evan Alvarez. So ang dami po kasing kumakalat na mga maling impormasyon, may mga kumakalat na balita walang ginagawa gobyerno, which is not true at all. Desidido ang pamahalaan na sawatain ang mga kumakalat na fake news kaugnay sa umano'y kawalan ng aksyon ng gobyerno sa gitna ng umiiral na Middle East crisis. Kaugnay nito inilunsad ang Uplift micro website o uplift.gov.ph na naglalaman ng mga tamang impormasyon kung ano ang ginagawang mga hakbang ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para tulungan ang mga sektor na kanilang nasasakupan. Ilan sa mga makikita rito ay ang mga datos gaya kung saan napupunta ang pondong inilalaan sa subsidies at cash aids. Gayon din ang update sa tamang presyo ng bilihin, lokasyon ng mga payout center ng ayuda, umiiral na discounts, sitwasyon ng electric at fuel supply sa bansa, maging kung ilang Pinoy na ang nakauwi sa Pilipinas matapos maipit sa gulo sa gitnang silangan. Ayon kay Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, source of truth ang website sa gitna ng napakaraming maling impormasyong kumakalat sa social media. Kaya po gusto naming makita nila, under po the directive of our President, makita nila kung ano ba talaga yung ginagawa ng gobyerno para sa kanila, dahil po lahat naman ng mga programa, proyekto, yung mga ayuda, mga tulong, lahat naman po yan sila ang true beneficiary. At para na rin po maiwasan na maligaw ng landas dahil po dun sa mga fake news na kumakalat. Ayon kay Yusek Libiran, hindi lang ito simpleng pag-update sa publiko, kundi palatandaan na handa ang pamahalaan na mabusisi at maharap sa mga pananagutan sa pamamagitan ng pagiging bukas o transparent sa bawat Pilipino. Samantala, inaasahang daang bilyong piso naman ang funding requirement kapag naisabatas na ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Bill. Kamakailan muling nagpulong ang Uplift Committee ukol sa mga hakbang ng pamahalaan para mabawasan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. The estimated funding requirement for the proposed uplift interventions is at least 155 billion. Based po on the preliminary presentation of the Office of the Executive Secretary. Ayon sa DBM, hindi pa pinal ang 155 billion peso budget at maaari pa ring mabago depende sa pangangailangan o proposal ng mga implementing agency. We are not looking at entirely new spending but rather a strategic reprioritization within the current fiscal space consistent with prudent fiscal management and in line with our whole of government efforts. Sa panukalang batas na ito, nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas mapabilis ang daloy ng pondo para sa mga proyekto ng gobyerno gaya ng paggamit ng saving o natirang budget o unobligated allotments mula sa fiscal year 2025 at 2026. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi na napagbigyan ng check envoy ang hiling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makakuha ng dagdag pang impormasyon patungkol sa dating mambabatas at pugante na si Zaldico. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sinubukan ni Pangulong Marcos na manghingi ng iba pang detalye sa pagbisita ng mga kinatawan ng Czech Republic at France sa Malacanang. Ito ang balita ni JP Nunez. Hindi na po napagbigyan ang Pangulo dahil
sa may sinusunod ang Czech Republic na international law, European and national laws. Sinubukang humingi ng dagdag impormasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Czech Republic at France tungkol sa dating mambabatas na si Saldico. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ginawa ito ng Pangulo nang makausap si Czech Republic Charge d'Affaires Eva Tensin at French Ambassador Marie Fontanelle kahapon sa Malacanang. Gayunman, hindi anya maaaring makapagbigay ng dagdag na impormasyon ang mga kinatawan ng Czech Republic at France dahil sa mga umiiral na batas. At sabi po niya kung pwede nga po na makahingi pa ng tulong mismo sa gobyerno ng Czech Republic para mas marami pang impormasyon na maibibigay dahil nga po kahit si Secretary Vida ang pumunta sa Czech Republic ay hindi na po nabigyan ng additional information. Handa pa rin naman anyang makipagtulungan ang dalawang bansa sa Pilipinas dahil sa bilateral relations. Gayunman, maaari lang silang magbigay ng impormasyon sa Pilipinas kung hindi lalabag sa kanilang batas at umiiral na international laws. Samantala, kinumpirma naman ng kinatawan ng Czech Republic na talagang na-detain si Ko dahil sa immigration violation. Talagang na-detain si Mr. Saldico sa Czech Republic dahil nga po sa invalid travel documents. Sa nangyaring paghahanap kay Ko, hindi anya masaya ang Pangulo sa naging resulta. Dismayado po siya sa nangyari at very unsatisfactory yung naging result. Dahil habang patuloy na nakikipag-ugnayan ang bansa sa Czech Republic habang nandoon si Saldico ay biglang naputol ang pagbibigay ng impormasyon. Ayon kay Yusek Castro, ginagawa ng pamahalaan ang lahat ng paraan para mapauwi ang dating mambabatas dito sa bansa. Sa huling impormasyon ng palasyo, nasa France si Ko na humihingi ng political asylum. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Buo pa rin ang tiwala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Armed Forces of the Philippines. Ito ang tugon ni Undersecretary Claire Castro matapos lumabas sa pagdinig ng House Justice Committee kahapon na isa umanong miyembro ng AFP ang posibleng kinuha ni Vice President Sara Duterte upang magsakatuparan ng kanya umanong banta kay Pangulong Marcos at sa unang ginang. Dagdag ni Yusek Castro, mas mabuting hayaan na lang ang National Bureau of Investigation o NBI na mag-imbestiga kung sino man ang tinutukoy na inutusan ng Vice Presidente. Sa mga aktibong miyembro po ng AFP, ang tiwala po ng Pangulo ay buong buo. Kung sino man po ito na nasasabi po ngayon ng NBI Director Atty. Matibag na maaaring parte ng security ng Vice Presidente, hayaan na lamang po natin sila magtrabaho. Sa ibang balita, naisumiti na ng Japanese disaster response experts ang kanilang assessment report kaugnay ng sunog sa Navotas landfill. Batay sa exit briefing na isinagawa ngayong araw, umaasa ang mga eksperto na makatutulong sa lokal na pamahalaan ang kanilang naging pagusuri. Batay sa pahayag ni Obando Mayor Ding Valeda, kinikilala ng Japanese disaster response experts na kritikal ngunit teknikal na mahirap ang pag-apula sa apoy na kumakalat sa matatarik na bahagi ng landfill. Gayunman, nakitaan niya nila na mabilis ang aksyon at mobilisasyon ng mga kagamitan at tauhan ng lokal na pamahalaan upang maagapan ang lalo pang pagkalat. Dahil dito, iminungkahi ng mga ito na magdagdag pa ng mga tauhan na sabayang kikilo sa lahat ng bahagi ng landfill. Samantala, patuloy naman ang pagtulungan ng lokal na pamahalaan ng Ubando at Navotas City upang maalalayan ang mga apektadong residente. Naghahanda na ang Senado sa posibleng pag-akyat ng Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ngunit ayon sa ilang senador, maaga pang sabihin ang magiging timeline ng trial dahil hindi pa nakararating sa kanila ang reklamo. Ito ang balita ni Jed Neresina. Tuloy-tuloy yun. Separate naman yung impeachment trial sa session. So yung sinidye,
adjournment will not in any way affect the schedule of the impeachment trial. Hindi magiging hadlang ang sine die adjournment o pagtatapos ng regular session ng Senado sa June 6 sa posibleng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ito ang binigyang diin ni Senate President Pro Tempore Panfilipin Lacson nang matanong sa mga ginagawa nilang hakbang kaugnay ng posibleng pag-akyat sa Senado ng Articles of Impeachment ng pangalawang Pangulo. Paliwanag ng Senador, hiwalay na proseso ang impeachment trial sa sesyon nila bilang mambabatas. Parehong pahayag din ang nanggaling kay Senate President Vicente Tito Soto III kung saan aniya maaari naman silang mag-extend ng trabaho kahit naka-break ang Senado. We can extend, depende sa Senate. The impeachment court can extend. The impeachment Not the court. Senate. No, the convening SP. The convening Meaning kung may 11 na tanggap, let's say, pinasa nila. Yeah. Whatever, pinasa nila, 11. O, de 12. Tatasmit nila. O, de dapat 13. We will discuss it already and convene as an impeachment court. Binigyang diin ni Senator Soto ang kahalagahan ng kanilang magiging pagtrato sa nasabing reklamo sa Vice-Presidente, lalo na at ang taong bayan ay nakabantay sa usaping ito. Napakahalagang nakahanda kami because the country, our countrymen are looking at this very seriously. Pinomonitor nila yung sa House, di ba? So they will expect us to do our job once we receive it. Pero again, once we receive it. May pressure. Wala tayo. Wala rin aniyang dapat anumang pressure na maramdaman ang mga senador, kahit pa ang pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng pamahalaan ang haharap sa trial. Tiniyak ni SP Soto na magiging patas ang Senado sa pagdinig ng anumang articles of impeachment na ipapasa sa kanila ng House of Representatives. Dapat ang mentality namin hindi ganyan. Dapat ang mentality namin, we have to do our job. We have to be impartial. Kahit sino pa yung ipapadala sa amin na articles of impeachment, we have to read, we have to look at it at a very impartial attitude. So, wala lahat dapat isipin na gano'n. Sa kabila ng paghahanda, aminado si Senate President Pro Tempore Lacson na hindi magiging madali ang paglilitis para sa mga senator judge na walang legal background. Siyempre, may disadvantage. Iba yung lawyers, may experience sila sa litigation, may experience sa court proceedings, so lamang talaga yung mga lawyers. Ang problema, kakaunti yung lawyers namin dito. Gayunpaman, tiniyak niya na puspusan ang paghahanda nila ni SP Soto upang matiyak ang tamang proseso. Bukod kay Senator Soto at Senator Lacson, may paghahanda rin si Senator Pia Cayetano para sa inaasahang impeachment trial. I'm a lawyer naman, so may baon naman akong mga preparations. And yeah, nagaling naman ako sa previous impeachment din, di ba? Samantala nang matanong naman si Senator Rodante Marcoleta, sinabi nitong inaantay na lamang niya kung ano man ang makararating sa Senado. Hindi man ako nag-prepare. Hindi, ganun ako. Basta kung ano yung dumating, darating. Matapos ang caucus ng mga senador ngayong araw, muling binigyang diin ni Senate President Soto na oras maipadala sa kanila ang articles of impeachment ni Vice President Duterte. Aaksyonan nila ito forthwith. If ever we do receive the articles of impeachment, we will act on it forthwith. Sa akin, forthwith the following day. The following day. Whatever day that is, the following day. Yes. Dagdag ni SP Soto, kinakailangang in session ang Senado kapag tinanggap ang articles of impeachment laban kay VP Duterte. Gayunpaman, sa sandaling makapag-convene na sila bilang Senate Impeachment Court, magtutuloy-tuloy na ang paglilitis na ito. Tiniyak din ng Senate leadership na magiging bukas sa publiko ang impeachment trial ni Vice President Duterte sa Senado. Will you allow the public to come inside the plenary and view it? Yes, of course. Live stream, public, open to public. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpatawag ng All Senators Caucus ngayong araw si Senate President Vicente Tito Soto III upang paghandaan ang muling pagbubukas ng sesyon sa Lunes, May 4. Bukod sa mga regular agenda, isinama na rin sa pulong ang paghahanda para sa posibleng impeachment trial
kay Vice President Sara Duterte. Binigyang diin ng Senate President na mas mabuti ng handa sila kahit wala pang tiyak na petsa kung kailan iaakyat sa kanila ang Articles of Impeachment. Isa sa tiniyak ni SP Soto ang pagkasa publiko ng pagdinig sa pamamagitan ng live streaming. First of all, kahit nung araw na Senate President ako, bago mag-resume ang sessions, I usually call for all Senator folks to discuss the possible agenda that we may be able to pass. Sa letter and then more so now, dahil there is a possibility that the articles of impeachment might be transmitted by the House of Impeachment, then we will discuss the possibility of what preparation should be done. And the timetable. Yes. Yun ang crucial eh. As of now, the crucial is timetable. So again, everything will rely on whether the articles of impeachment will be transmitted to us or not. Itinanggi ng ilang miyembro ng House Justice Committee na may bahid ng pananakot o panunuhol ang impeachment vote laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa chairperson ng House Justice Panel na si Congresswoman Jervy Luistro, sinabing inaasahan na niya ang paglutang ng mga ganitong issue. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Anticipated yan na they will be commenting a lot of negative things against this impeachment process, especially that the Justice Committee was able to establish probable cause with respect to the 2 impeachment complaints against the Vice President. Mariing itinanggi ni House Committee on Justice Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro ang aligasyon ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte, kapatid ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa Davao City Solon, may nagtatawag umano sa mga Chief of Staff ng kongresista para takuting tatanggalan ng alokasyon sa kanilang distrito kung hindi boboto pabor sa impeachment. Ayon sa ilang House Justice Panel members, walang katotohanan ng akusasyong ito dahil may nakatakda ng alokasyon sa ilalim ng General Appropriations Act o pambansang pondo para sa taong 2026. Gusto nilang palabasin na hindi kusa, hindi kanilang nasa loobin ang pagboto sa impeachment para ipakita nila na may ibang rason kung bakit sila bumoto sa probable cause. Ang tanong ko, sino mga nagsasalita niyan, di ba? So, let's find out kung ano ang dahilan kung bakit nila sinasabi yan. So, paano nila sasabihin na dinagdagan o binawasan? O what? Eh, sa totoo lang, that has already passed to legislative process at na-formalize na yan into an appropriation act. Itinanggi rin ng mga kongresistang may pangakong karagdagang budget para sa kanilang mga distrito kapalit ng impeachment vote. Kapwa miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP, sina Representative Suan at Benitez, ang partido ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Wala naman po akong na-receive na additional budget ever since I joined PFP. So, I don't think there's any truth to that. Wala akong calls na natanggap, walang threats, walang additional budget na parang ganun. So, everything's normal. Wala namang sinabi sa amin, walang standing order or whatever. Ang House Panel Chairperson naman, hindi na nagtataka sa paglutang ng issue. Nakakuha ng unanimous vote ang House Justice Panel sa bilang na 53 matapos makitaan ng probable cause para i-impeach sa Kamara ang pangalawang Pangulo. Ito ay matapos ang ilang pagdinig kung saan inilatag ang mga ebidensya, testigo at testimonya laban kay VP Duterte. Wala po tayong na-experience na ganyan. So we deny the statement of Congressman Pulong in as far as we are concerned. Wala namang nakikitang epekto sa impeachment proceedings ng Kamara laban kay VP Duterte ang inilabas na paglilinaw ng Korte Suprema sa salitang forthwith sa Article 11, Section 3.4 ng Konstitusyon. Ayon sa Korte Suprema, nangangahulugan ng forthwith sa loob ng makatwirang panahon na maaaring mas mahaba o maikli depende sa mga pangyayari ng bawat kaso. Dagdag pa ng Supreme Court, nagbibigay ito ng pagkakataon sa Senado na gawin ang mga kinakailangang paghahanda bago magpulong bilang isang impeachment court. First and foremost, wala namang mga
legal predicament, no? Kasi wala namang na-issue na TRO, wala namang lumalabas na injunction. Tapos very soon on May 4, sabay nang magre-resume ang House at saka ang Senate. So in the absence of other challenges which may hamper the trial in the Senate, I think the senators will be able to convene within the reasonable period of time as pronounced in the decision of the Supreme Court. Samantala, inirekomenda naman ni House Justice Committee Chairperson Luistro na maisagawa na sa May 11 ang plenary vote sa inaasahang articles of impeachment laban kay Vice President Duterte. So from my perspective as the Justice Chair, I think by May 11, the plenary should be ready to vote. But of course, it will be the decision of the plenary as to when to do the plenary vote. Sa May 4, araw ng Lunes naman, muling magpupulong ang House Justice Committee para pagtibayin ang committee report at resolusyon kalakip ang articles of impeachment laban kay VP Duterte. Kabilang sa mga ground ay maling paggamit ng confidential funds at panunuhol, hindi maipaliwanag na yaman, grave threats at destabilization. 1/3 ng kabuoang bilang ng House members na katumbas ng 106 na mga kongresista ang kailangang boto para maiakyat ang articles of impeachment sa Senado laban sa Vice Presidente. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dinala sa ospital ngayong araw si Pacifico Curly Descaya. Nakatakda itong sumailalim sa operasyon sa kanyang balikat. Ayon kay Senate Secretary Mark Leandro Mendoza, 7 araw mananatili sa ospital ang government contractor bago ibalik sa Senado. Ipinatatawag ng Department of Transportation o DOTR ang bus operator, driver at konduktor na hindi nagbigay ng diskwento kahit nasa ilalim ng service contracting program. Kasunod ito ng ulat na may ilang hindi nagbibigay ng 20% discount na mandato ng programa. Bunsod nito, nag-issue ng show cause order ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board laban sa sangkot na bus company. Pinagpapaliwanag ito kung bakit hindi dapat suspindihin ang kanilang partisipasyon sa Net Service Contracting Program. Pinag-aaralan na ng Department of Agriculture ang paglalabas ng blended rice sa merkado upang mapababa ang presyo ng bigas. Ang blended rice ay pinaghalong bigas, 60% imported at 40% na local rice. Ayon kay Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang nasabing hakbang ay bilang paghanda sa inaasahang pagtaas ng presyo ng bigas sa buwan ng Setyembre. Sisimula ng trial distribution ng blended rice sa merkado pagpasok ng buwan ng Mayo. May trial na next month kasi nga gusto natin una yung i-try yung 60-40 and then 70-30 na blend ng imported at saka local rice natin. Kailangan natin ng guidelines para masigurado na yung participation ng lahat maayos at kung paano talaga yung sistema. So ano pa kasi ngayon nasa conceptual stage, expect natin na magkakaroon ng pagmahal by September yung start ng harvest season natin. So bago pa dumating dapat yung harvest season at ina-expect natin na pagtaas ng presyo ng bigas, dapat in place na lahat. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Jack De Ocampo na nasa Chester, United Kingdom. Magandang gabi naman sa iyo dyan sa Pilipinas. Nagbabala si United States President Donald Trump na palalawigin ang US blockade kung hindi pa rin susuko sa kanila ang Iran. Aniya, kailangang magkasundo na mga opisyal ng Iran para sumang-ayon sa non-nuclear deal ng US. Ito ang balita ni Noel Poliarco. That's all they have to do, just say, we give up. We give up. But their economy is really in trouble.
Tatagal pa ng ilang buwan ang pananatili ng United States naval blockade kung hindi pa rin makikipagkasundo ang Iran sa US. Ayon kay Trump, kailangan lang naman sumunod ng Iran sa kanilang kondisyon, ngunit kung patuloy itong magmamatigas, lalo pang tataas ang presyo ng langis sa merkado. Sinabi ni Trump sa isang panayam na naging epektibo ang blockade sa halip na ipagpatuloy ang pambobomba dahil mas malaki ang epekto ng paralisadong ekonomiya sa Iran. Sa panig ng Iran, iginigiit nito sa US na alisin muna ang blockade bago sila makipag-usap. Paulit-ulit ang kanilang paninindigan na wala silang intensyong gamitin ang nuclear program sa karahasan. Ang Iran ay mayroong stockpile ng uranium na aabot sa 440 kilograms na napalagunan nila sa 60%. Ang nasabing mineral ang pangunahing sangkap sa paggawa ng nuclear weapons. Ayon sa ilang Iranian officials, kaya nilang tagalan ang blockade ng US dahil mayroon naman nila silang ibang ruta na magagamit para sa kalakalan. Sa kanyang pahayag, kinontra ni Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf ang pahayag ni Trump na posibleng mag-overflow ang mga planta ng Iran dahil sa kakulangan ng storage kasunod ng di pag-alis ng mga oil shipments nito. Aniya, hindi naman bumaba kundi bagkus tumaas pa ang presyo ng kada bariles ng krudo at nagbabala ito ng mas mataas pa sa hinaharap. Kaya naman si Trump muling nagpasaring sa kanyang Truth Social account na sinasabing kailangan ng magkasundo ng mga opisyal ng Iran o ayusin ang kanilang hanay at pumayag na sa kanilang alok na non-nuclear deal. Bagaman umiiral ang ceasefire sa dalawang panig, nananatiling mataas ang presyo ng krudo sa global market. Ayon sa oilprice.com, tumaas ng 2.65% ang expected cost ng Brent crude para sa buwan ng Hulyo sa halagang $113.09 per barrel, habang ang West Texas Intermediate o WTI ay tumaas ng 2.28% sa trading cost na $109.30 per barrel. Sa kasalukuyan, ang trading cost ng Brent crude ay naglalaro sa $121 per barrel na nangangahulugang mahigpit ang supply sa ngayon. Pinakamalaking itinaas ng Brent crude ay 7.6% mula nang sumiklab ang US-Iran war o umabot na sa $119.69 per barrel, ang pinakamataas sa kasaysayan mula nang magsimula ang Ukraine war noong 2022. Sa ngayon, patuloy ang pagbabawal ng Tehran sa non-Iranian vessels na dumaan sa Strait of Hormuz, habang nagpapatuloy rin ang US blockade sa lahat ng barkong may kaugnayan sa Iran. Babala ng International Energy Agency sa mga bansa maghanda sa pinakamatinding energy crisis sa kasaysayan kung hindi papipigil ang US at Iran sa hidwaan nila sa karagatan. Noel Polyarco, UNTV News and Rescue, Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Humarap sa Federal Bureau of Investigation o FBI si dating FBI Director James Comey. Kasunod ito ng paglabas ng warrant of arrest laban sa kanya dahil umano sa pagtatangka sa buhay ni US President Donald Trump sa isang post sa Instagram. Ito ang balita ni Jovic Bermas. I hope instead you are engaged, you are paying attention, and you will vote like your beloved country depends upon it, which it does. My heart is broken for the Department of Justice, but I have great confidence in the federal judicial system, and I'm innocent. So let's have a trial and keep the faith. Sumuko sa federal authorities ang dating director ng Federal Bureau of Investigation o FBI na si James Comey. Kasunod ito ng panibagong kasong inihain laban sa kanya sa umano'y tangkang pagpatay kay US President Donald Trump. Nag-ugat ang issue sa post ni Comey sa Instagram noong 2025 na isang larawan ng shell formation sa isang beach ng mga numerong 8647. Sa US, ang number 86 ay tinuturing na slang term na ang ibig sabihin ay get rid of o tapusin, habang ang ayon sa prosecution, ang 47 na tinutukoy ay si Trump na ika-47th President ng Amerika. May caption itong cool shell formation on my beach walk. If anybody knows anything about
crime. They know 86. You know what 86? It's a mob term for killing. People think of it as something having to do with disappearing, but the mob uses that term to say when they want to kill somebody, they say 86. Mariing itinanggi ni Comey ang aligasyon at sinabing hindi niya alam na may kahulugan ang mga numero na iyon at sinabing politically motivated ang akusasyon laban sa kanya. Si Comey ay kilalang kritiko ni Trump. Hindi naglatag ng plea si Comey sa pagharap niya sa korte sa Virginia nitong Miyerkules. Ayon sa kanyang abogado na si Patrick Fitzgerald, iaapila nila ang dismissal ng kaso sa dahilang selective at vindicative prosecution. 2 kaso ng felony o tangkang pagpatay kay Trump ang nakahain na ngayon laban kay Comey. Bawat isang kaso ay may parusang 10 taong pagkakabilanggo. Sa isang video, nanindigan si Comey na siya'y inosente at hindi siya natatakot. Naniniwala pa rin siya sa pagiging independent ng hukuman. My family and I have known for years that there are costs to standing up to Donald Trump, but we couldn't imagine ourselves living any other way. We will not live on our knees, and you shouldn't either. Somebody that I love dearly recently said that fear is the tool of a tyrant, and she's right. But I'm not afraid, and I hope you're not either. Sa pahayag naman ni Trump ng tanungin kaugnay ng issue, tinawag nitong crooked o tiwali si Comey at naniniwala itong may tangka sa kanyang buhay si Comey. People like Comey have created tremendous danger, I think, for politicians and others. Comey is a dirty cop. He's a crooked man. Ayon naman kay Acting U.S. Attorney General Todd Blanche, itinanggi nito na politically motivated ang kaso. Nagpaalala ito sa lahat na hindi dapat nagsasalita ng anumang banta sa Pangulo ng U.S. dahil ito ay isang malaking krimen. I think it's fair to say that threatening the life of anybody is dangerous and potentially a crime. Threatening the life of the President of the United States will never be tolerated by the Department of Justice. Jovic Bermas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tila pangkaraniwang senaryo na lamang sa mga lansangan sa Bali, Indonesia ang tambak na basura matapos ipagbawal ang pagtatapon ng organic waste o nabubulok na basura sa landfill sa lugar. Sa ngayon, walang alternatibong tapunan na itinakda ang lokal na pamahalaan, kaya kung saan na lamang nagkalat ang mga basura, dahilan para dumami rin ang mga peste at masangsang na amoy. Nangangamba na ang mga residente sa posibleng epekto nito sa kanilang kalusugan. Ang Bali sa Indonesia ay kilala sa magagandang tanawin at magagandang beach, pero ayon sa mga turista, hindi nakaaya-aya ang tambak na basura. Government needs to do something about this. You have many rats here at night time. The smell is not very good, and for tourist people coming here, it's not a good look. Simula pa noong August 2025, ipinasara ng national government ang lahat ng open landfill ng malinaw na direktiba kung saan maaaring makapagtapon ng basura ang mga residente. Ayon sa mga tagapanguna ng Bali Public Order Agency, sa ngayon ay wala silang magagawa hanggat walang kautusan mula sa national government. Susubukan ng Japan Airlines na gumamit ng robot bilang baggage handler at tagalinis ng mga eroplano. Sisimulan ang trial ng humanoid robot sa susunod na buwan sa Haneda Airport sa Tokyo. Ang mga humanoid robots na gawa ng kumpanyang Unitree ng China ay may taas na 4 feet at kayang tumagal ng hanggang 2 hanggang 3 oras ang battery charge. Ang nasabing akbang ay upang matugunan ang kakulangan sa mga manggagawa dahil sa tumatanda ng populasyon ng Japan at dahil na rin sa pagtaas ng bilang ng mga turista. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Chester, United Kingdom, ako si Jack De Ocampo. Magandang gabi.
Sa mga nagpaplanong mag-beach ngayong long weekend, iba yung paghahanda dahil matinding init ang mararanasan bunsod ng mataas na antas ng heat index. Ayon sa Pag-asa, ilang lugar sa bansa ang makararanas ng danger level ng heat index dahil sa easterlies o ang mainit na hangin mula sa Pacific Ocean. Simula bukas, May 1, ay iiral ang alinsangang panahon na lalong magpapataas sa heat index o temperaturang nararamdaman ng katawan. Ang mga lugar na magtatala ng matataas na heat index bukas ay ang Dagupan City sa Pangasinan, napapalo sa 43 degrees Celsius, gayon din sa Subic Bay at Olongapo City sa Zambales at Sangli Point sa Cavite. Samantala, ang mga lugar naman na makararanas ng 42 degrees Celsius ay ang Lawag City sa Ilocos Norte, Bacnotan sa La Union, San Jose sa Occidental Mindoro, Virac sa lalawigan ng Catanduanes, Masbate City, Dumangas sa Iloilo at Guian sa Eastern Samar. Muling nagpaalala ang Pag-asa na ang heat index na umaabot sa 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius ay may malaking banta sa kalusugan na maaari mauwi sa heat cramps, heat exhaustion or heat stroke. Dahil dito, nagbabala ang ahensya sa publiko na iwasan ang pagbibilad sa ilalim ng sikat ng araw, lalo na sa katanghaliang tapat. Gawin din uminom ng maraming tubig at magsuot ng komportableng damit. Pinasinayaan na ngayong araw ang Hibulangan Irrigation Project sa Villaba, Leyte na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tinatayang nasa 1.1 billion pesos ang inilaang pondo para sa pagtatayo ng naturang proyekto. Inaasahang tutugunan nito ang kinakailangan supply ng tubig sa nasa 2,750 hectares na taniman sa Eastern Visayas. Sa tulong ng nasabing irrigation project, hindi na kailangan pang umasa sa ulan ang mga lokal na magsasaka para lang makapagtanim. Sa tulong ng mas malapit na irrigation projects, may pagkukuhanan na sila ng supply ng tubig. Naglayag na ngayong araw ang ika-4 na civilian mission ng ating ito coalition na may layuning mahatiran ng tulong ang ating mga kababayan sa Pag-asa Island. Iba't ibang aktibidad ang inaasahang isasagawa ng grupo pagdating sa isla. Isa rin sa kanilang layunin na makuha ang atensyon ng mga lider ng ASEAN na dadalo sa summit na gaganapin sa bansa sa susunod na linggo. West Philippine Sea, atin ito! West Philippine Sea, atin ito! Isang linggo bago ang nakatakdang 48th ASEAN Summit na gaganapin sa Cebu City, itinakda ng ating ito coalition ang ika-4 na civilian mission sa West Philippine Sea. Ngayong araw nagsimula ng maglayag ang grupo patungong Pag-asa Island na may layuning maghatid ng pagkain at supply ng krudo para sa tinatayang 500 residente ng isla. Layunin ng grupo na maiparating sa mga leader ng rehiyon na dadalo sa summit ang matibay na paninindigan ng mga Pilipino sa paggiit ng karapatan at soberanya sa West Philippine Sea. Kaya tinakonvene talaga namin ito para a week before the ASEAN Summit ng May 5 onwards ay gusto natin ipakita sa ating mga karaming bansa na we're inviting them to have a stronger stance against Chinese bullying sa ating rehiyon and hopefully magsama-sama tayo, lalo na yung mga claimant countries, na huwag hahayaan yung patuloy na militarize at patuloy na paghihinsiga ng China sa ating. Bukod sa pagiging chairman ng ASEAN ngayong taon, ginugunita rin ang ika-10 taong anibersaryo ng paglabas ng arbitral ruling kung saan pinawalang bisa ang 9-dash line na batayan ng China sa pag-angkin sa buong South China Sea at kinilala na may karapatan ang Pilipinas sa loob ng kanyang Exclusive Economic Zone o EEZ, kabilang ang West Philippine Sea. Dahil dito, patuloy ang panawagan ng Pilipinas para sa pagpapatupad ng desisyon at paggalang sa soberanya ng bansa. Sa Sabado ng umaga, inaasahang makakarating sa Pag-asa Island ang grupo kung saan nakatakda ang iba't ibang aktibidad gaya ng pamamahagi ng pagkain at krudo sa mga residente, medical mission, concert at jet ski flag ride,
sa paligid ng isla bilang simboliko ng pagpapahayag ng soberanya at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Isang mahalagang highlight, yung ating patriotic jet ski flag ride na pangungunahan ni Kong Dada Ismula. So, handa ba kayo, mga volunteers ng ating ito? Kong Dada Ismula, tayo na ang tutupad! Mindanao ang nangako, kaya tutuparin ng isang Mindanao. Ayon sa Atin Ito Coalition, ang kanilang ginagawa ay isang paraan upang matulungan ang mga residente at mangingisda na apektado ng pandaigdigang krisis sa langis. May 3 maglalayag na pabalik ng Maynila ang grupo at inaasahang matatapos ang kanilang misyon hanggang May 5. Ito na ang ika-4 na civilian mission na inorganisa ng grupo. Pangunahing layunin nila maging normal para sa mga Pilipino ang maglayag sa West Philippine Sea na hindi natatakot na bulihin ng China sa gitna ng karagatan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mas pinaigting na Philippine Coast Guard ang proseso ng kanilang investigasyon upang mapanagot sa batas ang isang tiwaling tauhan ng PCG. Kasunod ito sa pagkakahuli ng 2 PCG personnel sa drug bypass operation kamakailan. Ito ang balita nila Lane Moreno. Meron po tayong tanggap ng mga informations about doon sa anti-illegal drug operations po natin na kung saan 2 po sa ating mga tauhan ang naaresto. Mas lalo pong pinaigting ng pamunuan po ng Philippine Coast Guard ang pagkakandak po ng mga investigations and expedition of the resolution of those cases. Kaya naman po, we are now institutionalizing the integrity, the discipline, and accountability of our personnel. Isang bagong investigation manual ang binuo ng Philippine Coast Guard para maging standard ang pulisiya o patakaran sa investigasyon at kaso ng kanilang tauhan na sangkot sa mga illegal activities. Ito ay kasunod sa pagkakasangkot ng 2 tauhan ng PCG sa magkakahiwalay na anti-illegal drug operations sa Cebu City at Davao City kamakailan. Maliban sa internal mechanism ng PCG, bumuo rin ang ahensya ng Probity Assurance Team para mas mabilis ang pagbibigay ng solusyon sa kanilang mga tauhan na involved sa illegal activities. Ito ay binubuo ng mga personnel mula sa Coast Guard Chief of Staff, Intelligence Force, Inspector General and Internal Affairs Service, Deputy Chief of Staff Guard Staff for Intelligence, CG2, Coast Guard Legal Service at Coast Guard Investigation and Detection Management Service. Ang PAT ang inatasang mangalap at magproseso ng mga ebidensya, magsampa ng kaso at magrekomenda ng mga resolusyon na ayon sa Code of Conduct ng PCG. Ayon kay Commodore Noime Cayabyab, para mapanatili ang integridad ng PCG at tiwala ng publiko, agad nilang tatanggalin sa serbisyo ang mga tauhang mapapatunayang sangkot sa illegal activities. Hinikayat din ng publiko na isumbong sa tanggapan ng PCG kung may nakikita silang PCG personnel na lumalabag sa batas o sangkot sa anumang illegal activities. We will never tolerate any illegal actions ng ating po mga tauhan at ang naging direktiba po ng aming commandant na si Admiral Ronnie Hilgavan is pagdating po sa mga violations ng batas, no? And even yung mga regulasyon po ng Philippine Coast Guard, all concerned personnel will definitely face the full consequences of the law. Tiniyak naman ng PCG na sinusunod nila ang due process at napapanatili ang karapatan ng kanilang mga tauhan. Lilane Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umabot na sa 16 ang natanggap na petisyon ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board para gawing 1,200 pesos ang daily minimum wage ng mga manggagawa sa Metro Manila. Pinakahuling nag-file ay ang Business Process Outsourcing Industry Employees Network Philippines. Ayon naman kay Labor Spokesperson at Assistant Secretary Leonard Serrano, posibleng sa buwan ng Hulyo ilabas ang desisyon sa mga naturang petisyon. Naaresto ng mga tauhan ng Bureau of Immigration sa Pasay City ang 2 Japanese fugitives dahil sa kasong fraud. Ayon sa BI, ang 2 pugante ay subject ng arrest warrant dahil sa financial scam
ng magpanggap bilang enforcement officers. Lumabas din sa immigration record na ang dalawa ay pumasok sa Pilipinas noong Enero bilang temporary visitors, ngunit hindi na nakapag-extend ng kanilang visa sa bansa na basehan ng kanilang deportation. Sa isang pahayag, sinabi ni BI Commissioner Joel Anthony Viado na walang puwang sa Pilipinas ang sinumang dayuhang na pumapasok upang magtago sa batas. Dagdag pa ni Commissioner Viado na patuloy ang kanilang pakikipagtulungan sa kanilang international partners para matukoy ang lokasyon, maaresto at maibalik sa kanyang bansa ang isang pugante at mapanagot sa batas. Pansamantalang ipinagbabawal ang panguhuli at pagkain ng shellfish at alamang mula sa baybayin ng Andas sa Pangasinan dahil sa red tide toxin. Nananawagan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa publiko na iwasan ang panguhuli at pagbebenta ng mga nasabing lamang dagat hanggat hindi inaabiso ng ahensya. Gayunman, ang mga isda, pusit, alimango at hipon sa lugar ay maaari pa ring kainin basta dumaan sa tamang proseso ng paglilinis at pagluluto. Nagbukas na ang job fair ng Department of Labor and Employment isang araw bago ang Labor Day. Ilan sa mga sumubok na makakuha ng trabaho ay ilang senior citizens at persons with disability. Ito ang balita ni Nestor Torres. Gusto ko lang kasing tingnan kung may possibility pa na makapag-work yung isang katulad ko na retired senior. Kasi there's more to life than just existing eh. Parang you should also find meaning in your life. Sa edad na 78 anyos, nagawa pang makipagsabayan sa pila at pag-apply ng trabaho si Mang Lorenzo Nuevo. Para sa kanya, malakas pa naman siya at gusto pa niyang magsilbi as local consultant. Gusto kong madagdagan pa ng kahulugan yung buhay ko, and I think one of the ways I can do that is by being of service to the community. Kaya eto, I tried to see opportunities kung ano yung mga nandito. Karamihan naman sa mga aplikante kanina ay mga first-time job seekers. Tulad ni Napoleon na graduating pa lang na gusto na rin kumita para sa pamilya. Ayun nga po, experience lang naman po. So for salary po, di ko pa naman po siya tinitignan na kailangan ganito agad yung halaga. And okay naman po ako sa minimum din. Ako po kasi gusto ko na din makaipon and mag-start din po ng business po. Kaya ayun, kailangan po sa magulang din. Para naman sa mga first-time job seekers, malaking bagay yung pagkakaroon ng caravan services mula sa iba't ibang ahensya gaya ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Sa pamamagitan nito, makakakuha sila ng mga dokumento na magagamit nila sa pag-apply nila ng kanilang mga trabaho. Para naman makapag-avail, kailangan lang silang magpasa ng mga hinihinging requirements. Tulad na lang sa NBI, para makapag-avail, kailangan magpasa ng mga sumusunod na requirements. Hindi na po kami mahirapan mag-biyahe-biyahe, pupunta po sa office kasi po sayang po ang pamasahe. Kumbaga po, pag po nandito ka, isang lakaran na lang po. Pabor naman sa mga aplikante ang Pre-Labor Day ng Provincial Public Employment Service Office o PHESU. Isang paraan ito para maaga silang mag-apply ng trabaho, sakaling di sila tawagan o makapasok, ay pwede pa rin silang mag-apply bukas Labor Day. Mas maganda rin yung may pre-labor kasi kapag hindi sinuwerte ngayon, may pag-asa pa bukas. Isipin mo kung sabay-sabay siya, pinili mo to, tapos makawala ka ng time para makapunta sa San Jose del Monte or dito sa Malolos. So ngayon, pwede kang, kung sakaling hindi ka nagtagumpay ngayon, malaman mo kung ano rin yung kakulangan mo. Tomorrow, meron ka pang second chance. Dagdag pa rito, hindi lang senior at first-time job seekers ang mabibigyan ng trabaho. Meron din para sa PWD, gaya ng mga autism o special child, na pwede rin namang magtrabaho sa provincial government depende sa kanilang aktibidad. Mga kapatid nating may special needs, yung mga may autism. Kasi naniniwala po tayo, meron po silang special skills din na po pwede naman nating pakinabangan. So, pagsosort ng papel, alam nila yung ano yung kulay
itsura. So pag mga ganong trabaho, kaya po nila yon. Samantala, ay naman sa Dole, Bulacan, nasa 2,000 ang alok ng mga employers sa lokal na trabaho sa bansa, habang 100 naman ang overseas, pero nakatuon ito sa bansang Europa. Siya ang kagandahan ngayon, no? Kasi kung maaalala natin yung mga dati na titingin ka pa sa mga classified ads, kung may mga vacancies, ngayon nandito na yung mga vacancies. Tapos kakailanganin mo ng SSS, kakailanganin mo ng PhilHealth, kakailanganin mo ng Pag-ibig, at kung ikaw ay first-time job seekers, may mga naghahanap ng mga clearances sa NBI, no? So dito, nandito na lahat yung mga ahensya na yun. Kagaya dito, meron tayo ngayong 2 employers na naghahanap ng mga empleyado overseas. So nandito naman yung mga representative ng DMW at OWA na kasama natin doon sa ating Caravan of Services. Bukas naka-schedule ang Job Fair Labor Day sa Bulacan, sa SM Marilao at San Jose del Monte City. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito na ang ating mga naging kausi ngayong araw ng Webes. Salamat po at shout out kina Alvin Dalde, Donato Pareño Jr. at Jojo Fernando. Happy viewing din kay Remo Bonilla, Marvin Jacinto at Angeline Cinco. Mga kasangbahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Tungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng awit, 9 at 4 na nagsasabi, Magsipasok kayo sa kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat at sa kanyang looban na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa kanya at purihin ninyo ang kaniyang pangalan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.